Pakiramdam ni Reyna ay nakikiiyak ang langit sa kanya. Sinasabayan ng lihim na pagluha ng kanyang puso dahil sa araw na iyon, magpapakasal siya sa lalaking hindi niya mahal. Kahit ito pa ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa bayan nila, si Juancho Villamor. Habang pumapainlan lang ang wedding march sa buong simbahan ng Santa Monica at ang mga bisita ay nakangiti habang nakatingin sa kanya, maaring ipinagkakamali ng mga ito na luha ng kaligayahan ang tumutulo sa kanyang mga mata. Mabibigat naman ang mga hakbang niya patungo sa altar, papalapit sa lalaking ni sa hinagap ay hindi niya inisip at ginustong makasama habang buhay. Pakiramdam niya habang lumiliit ang distansya nila ni Juancho na matama na nakatingin sa kanya ay papalaki naman ang emptiness na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Sa edad na 27 ay wala pa sa plano niya ang magpakasal, at least hindi kay Juancho. Marami pa siyang gustong gawin sa buhay. Gusto pa niya makaalis sa lugar nila. Sa katunayan ay nagbabalak siyang mag-ibang bansa. Nag-iipon na siya para sa placement fee, papuntang Italy para maging domestic helper. Hanggang high school lang ang natapos niya kaya wala siyang ibang pwedeng pasukan roon, kundi ang maging DH. Ang balak niya, kapag nasa Italy na siya, ay saka siya maghahanap ng iba pang trabaho. Pero maski pala ang simpleng pangarap niya na yon, ay hindi na rin matutupad. Paano nga ba siya napunta sa ganoong sitwasyon? Napatingin siya sa amain na siya naghahatid sa kanya sa altar. Mababakas din sa mukha nito ang lungkot at pakikisimpatiya sa kanya. Malaki ang pagkakautang ni Ricardo, ang kanyang amain kay Juancho. Napilitan itong isanla ang maliit na lupain na pagmamayari ng kanyang ina. Iyon ang ipinang-collateral ni Ricardo nang umutang kay Juancho nang maospital ang kanyang ina bago pumanaw mula sa komplikasyon sa sakit na diabetes. Hindi sapat ang naipon niya para mabayaran ang utang na iyon, at kapag hindi nila nabayaran ng buo ang utang, ay makukulong pa ang kanyang kinilalang ama, at hindi niya iyon maatim na mangyari dahil kahit pa hindi sila magkadugo, ay naging mabuti ito sa kanya. Hindi niya nakilala ang tunay niyang ama, si Ricardo na ang kanyang nakagisna na katuwang ng kanyang ina sa pagpapalaki sa kanya. Kahit minsan ay hindi niya naramdaman na itinuring siyang iba nito, maski pa hindi siya nito tunay na anak. Alam nang nagipit lang ang amain kaya iyon nagawa na sinamantala naman ni Juancho. Nang makalapit na siya kay Juancho ay naramdaman niya ang pag-aatubili ng amain na ibigay ang kanyang kamay sa mapapangasawa. Napalingon siya sa pinto ng simbahan. Umaasang darating si Paulo, ang kanyang tunay na kasintahan, para pigilin ang kasal at sagipin siya sa sitwasyon niyang iyon. Subalit nadagdagan lamang ang kurot sa dibdib niya na makitang wala maski anino nito. Isa pa iyon sa nagpapabagabag ng kalooban niya. Magmula nang mapabalita na magpapakasal siya kay Juancho, ay parang bulang naglaho ang kanyang kasintahan. Pati na ang mga magulang nito ay nawala rin na parang bula sa baryo nila. Nag-aalala siya na baka kung ano ang nangyari sa mga ito. Ang katob niya ay may kinalaman si Juancho sa pagkawala ng mga ito. Kayang-kaya iyong gawin ng lalaki. May usap-usapan sa kanila na involved din sa mga illegal na gawain ng lalaki, at siguradong marami itong koneksyon at nakilala na pwedeng gumawa ng mga maruruming gawain nito. Ayaw man niya, subalit hindi niya mapigilang isipin na maaaring napahamak na si Paulo, pati na rin ang mga magulang nito. Alam ni Juancho ang kaugnayan nila ni Paulo kaya hindi malabo na may ginawa itong hindi maganda sa kasintahan niya para makuha lang ang sariling kagustuhan. Baliwala ang humingi ng tulong sa mga pulis at i-report ang kotob niya dahil maging ang mga iyon ay sakop ng impluwensya ni Juancho. Lalo tuloy na dagdagan ang pagkasuklam na nararamdaman niya para sa mapapangasawa. Wipe those tears. Crying won't help you. Madilim ang ekspresyon na sabi sa kanya ng lalaki. Isang matalim na tingin lamang ang ibinigay niya rito, na ginantihan naman ito ng nakakalokong ngiti. Napakislot siya nang maramdamang hinawakan ni Juancho ang kanyang siko. Gusto niyang bawiin iyon, subalit mahigpit ang pagkakahawak doon ni Juancho, at nang muli niya itong salyapan, ay isang nagbabantang tingin ang ibinigay nito sa kanya na parang sinasabing, makisama siya. Wala na siyang nagawa. Nang igiya siya nito, papunta sa altara. Ilang sandaling tinitigan ni Juancho ang bagong asawa na nakatalikod habang nakahiga sa kama. Nilapitan niya ito. Kahit nakita niya nakapikit ang babae, ay alam niyang gising pa ito.
Biglang nagdilat ng mga mata si Reyna at pinukol siya ng matalim na tingin. Kaagad na bumangon ito mula sa kinahihigaan. "Where do you think you're going?" Tanong niya kay Reyna na makitang bumaba ito sa higaan. Tatigilan ng asawa sa akmang pagpunta sa pinto. Mula sa kinatatayuan, ay humakbak siya papalapit kay Reyna. Hinawakan niya ito sa braso, subalit kaagad iyong inalis ng babae. "Huwag mo akong hahawakan." Singhal nito sa kanya. Napatiimbagang siya sa ginawa ng asawa. Muli niyang hinagip ang braso ni Reyna at tinaklit ang baywang. "You're my wife." Mariing sabi niya sa babae at pagkatapos ay hinawakan niya ang batok nito at mariing hinalikan sa labi. Pilit na nanlaban si Reyna. Gamit ang mga palad ay pinilit nitong itulak ang dibdib niya. Subalit hindi sapat ang lakas nito. Lalo niyang hinigpitan ng pagkakahawak sa baywang nito at mas lalo pang diniinan ang paghalik sa mga labi ng asawa. Naramdaman niyang lumampot ang ekspresyon ng mukha ni Reyna. Pumikit siya at pinatuloy ang paghalik sa malambot na labi ng asawa. Tumigil na ito sa panlalaban sa kanya. Narinig niya ang impit na hikbi na kamawala sa lalamunan nito. Nang magdilat siya ng mga mata ay nakita niya ang masaganang luha na umaagos sa pisngi ng asawa. Napatiimbagang siya sa nakita. Pinitiwan niya ang baywang ni Reyna. Tinalikuran nito at tinungo ang pinto. Malakas na isinara niya iyon. Dumiretso siya sa guest room. Nakatabi lamang ng master's bedroom kung saan iniwan niya si Reyna. Pabagsak na naupo siya sa kama. Naikuyom niya ang kamao. Parang gusto niya iyong isuntok sa sarili. He was never the type to force a woman into making love with him. Pero na makita niya ang hitsura ni Reyna habang ikinakasal sila, na akala mo ay parang katapusan na ng mundo nito, ay parang gusto niya itong parusahan at iparamdam rito na kahit ano pang pagtutol ng babae, ay wala na itong magagawa kundi ang tanggapin na mag-asawa na sila. When he forced Reyna to be his wife, alam niyang hindi magiging madali para sa babae na tanggapin iyon. He knew he has to work on it para tuluyan siyang matanggap na pangasawa, pero kahit isang beses ay hindi pa niya nagawang sumuyo sa isang babae. Ang mga babae ang kusang lumalapit sa kanya at alam niya kung bakit. He was aware of his good looks. Samahan pa ng impluwensya at yaman na mayroon siya. He was the most influential person in their town. He may not be in the politics, but whenever he made a request, be it a mayor or a governor, nakukuha niya. He could get whatever he wanted, whoever he wanted. Sa kanya iniwan ni Don Rodrigo ang lahat ng yaman nito. He was his only son. He may be adopted, but he treated him like he was his own. Malaki ang utang na loob niya rito. Lahat ng alam niya tungkol sa negosyo, sa pakikisama sa tao kung paano mapapasunod ang mga ito, para makuha ang gusto niya, ay dito niya natutunan. Don Rodrigo was a tyrant, a cruel and aggressive businessman who didn't take no for an answer from anyone. Para rito ang lahat ay may katumbas na halaga. When he was young, kinuha siya nito sa bahay ampunan. Wala itong asawa. He was a womanizer. Kaya ang pag-aasawa para rito ay isang kulungan lamang na pipigil sa mga gusto nitong gawin. At ayon rito, he was very careful. Siniguro na hindi makakabuntis. The man had a vasectomy para makasigurado ito na hindi ito magkakaroon ng illegitimate child. He loved his freedom too much. Don Rodrigo used to be involved sa mga illegal na gawain, illegal smuggling ng mga firearms at mga basugalan. Doon nagmula ang yaman nito. Laki ito sa hirap at ginawa ang lahat upang umangat sa buhay kahit pag gumawa ito ng mga illegal. Ilang beses na itong nakulong, but Don Rodrigo has more than enough money to pay for the best lawyer para muling makalaya. Nang ma-realize ito na kailangan ito ng tagapagmana, ay doon ito naghanap ng batang aampunin. Ayaw nitong iwan sa kahit na sinong kamag-anak ang yaman nito. He believed they doesn't deserve them dahil ng mga panahong walang-wala ito at ilang beses na nakukulong ay walang kamag-anak na sumasagip rito. Lahat ay tinalakuran nito. Nagpunta ito sa bahay ampunan at doon siya nakita nito. He was fighting with another orphan. Nang iharap siya ng mga taga-bahay ampunan kay Don Rodrigo, putok pa ang nguso niya at may pasa sa mukha. He was only 6 years old. Bagaman matangkad, payat naman. Wala siyang laban sa kasuntukan niya noon na batang lalaki din. Mas matanda yun sa kanya at mataba. Kaya nang kubabawan siya nito, ay hindi na siya nakalaban.
Noong una hindi niya maintindihan bakit siya ang napili ni Don Rodrigo na ampunin. Gayong marami namang bata roon na mas malaki at mas matanda sa kanya. Before he passed away, ay doon niya na lang nalaman kung bakit. Ang sabi nito ay nagustuhan nito nakita sa mga mata niya habang tinatanggap ang suntok ng kaaway niya. He was full of anger, but he saw his courage and bravery at kahit lugmok na raw siya sa suntok noon, the don't like how didn't cry. Iniuwi siya ni Don Rodrigo sa mansyon nito. Pinag-aral at namulat siya sa mundo ng iligal na gawain. He witnessed how easy it was to make money doing illegal business transaction, but most of all, he saw how dangerous it was. Nang siya na ang humahawak ng negosyo ni Don Rodrigo, he did everything in his power para maging legal ang mga business transaction nito. It wasn't easy, but with the influence and the amount of money the late Don owned, he made it possible. At ngayon, hindi lang mga kasino ang pag-aari nila. He even owned more than half of their town. He even invested in some hotels in the city. Hindi basta-basta mauubos ang yaman na mayroon siya. Lahat ay yan ay pinaghirapan at pinagtulungan nila ng yumaong kinilalang ama. Pero lahat ng iyon ay nanganib mawala dahil ang nag-iisang kapatid ni Don Rodrigo, si Criselda Villamor Pineda, naghahabol. Dapat raw ay may parte ito sa kayamanan ng yumaong kapatid at maaari magtagumpay si Criselda kung hindi masusunod ang nasa last will ni Don Rodrigo. Para tuluyang mapa sa kanya ang lahat ng naiwan nito, kailangan makapag-asawa siya by the time he was 30. The late Don even left a letter for him. Halos makabisado na niya iyon. Itinuring kita na parang isang tunay na anak. Hindi man iisa ang dugong nananalaytay sa mga ugat natin. Sa puso ko, anak kita. At ayoko matulad ka sa akin. Malungkot ang tumandang mag-isa at walang katuwang. Wala akong pinagsisihan na kinuha kita mula sa bahay ampunan. But as I got older, ay saka ko na-realize na kahit gaano pa karami ang yaman na natamo ko, wala pala iyong halaga kung nag-iisa ka. Huwag kang gumaya sa akin. I want you to have a life that I didn't dare to have. Have your own family at para masiguro kung hindi ka matutulad sa akin, I am leaving before your 30th birthday. Kailangan makapag-asawa ka. If you fail to do so, ang lahat ng kayamanan na may iwan ko ay mapupunta sa aking kapatid na si Criselda. Alam kong alam mo kung gaano natin pinaghirapan ni Tagwid na meron tayo, kaya inaasahan ko na hindi mo ito hahayaang mangyari. I never experienced to have my own family, and I don't want you to go through that loneliness. I love you, my son, and I am counting on you to fulfill my last wish. Alam na matandang lalaki na hindi niya hahayaang mabutan lamang sa kapatid nitong sugarol ang lahat ng pinaghirapan nila. And that's when he thought of marrying Reyna, ang anak ng magugulay na may utang sa kanya. Nakilala niya ang babaeng noong pagbalik niya galing sa Maynila. Kagagraduate lang niya ng college noon. Nang makapagtapos ay kaagad siyang pinabalik ni Don Rodrigo upang tuluyan na nitong maisalin sa kanya ang pamamahala ng mga negosyo nito. Natatandaan pa niya ang unang beses na nakita niya ang babae. Unang araw ng pagbabalik niya sa mansyon, nang matamaan niya ang babae na nakatayo sa gilid ng gate nila. May dala itong kaing na nakapatong sa ulo nito, naglalaman ng iba't ibang gulay. Dito pala kumukuha ng gulay ang kusinera nila. Binusanahan niya ang babae na kaagad naman lumingon sa kanya. Muntik pa iyong matulala nang makita ang mukha nito. Hindi niya alam na may ganoong kagandang babae sa bayan ng Santa Monica. Ang mga mata ay malamlam na akala mo ay nangungusap na may mahaba at makapal na pilik, matangos ang maliit na ilong, at ang labi ay manipis at natural ang pagkakapula. Napakaamot din ang namukha nito. Maski pa nakakunat ang noon nito, nang lingunin siya. Napaisip tuloy siya kung paano nito nabuhat ang isang kaing na gulay. Dahil kahit medyo may kataasan ng babae na sa tansya niya, sa pagkakatayo nito ay nasa 5'6" ang taas, ay balingkinita naman ang katawan nito. Kahit maluwag ang suot na pang itaas, ay kita naman niyang maliit ang baywang dahil sa nakataling apron. Iyong tila ginagamit ng mga tendera sa palengke na nakatali roon. Dahil na rin doon ay kita niya ang bilugang balakang nito. Nang lingunin siya nito, ay kaagad na tumabi ang babae para padaanin siya. Habang papasok siya sa gate nila ay hindi naman niya malalis ang tingin sa side mirror, kung saan nakikita niya ang babae na nakatayo pa rin sa labas ng gate.
Pagbaba niya ng sasakyan, ay nakita naman niyang papalabas si Aling Lourdes, ang kanilang kusinera. Ay, Sir Wancho, nariyan na pala kayo. Pulalas ito na makita siya. Sino yung babae sa labas? Tanong niya kaagad dito. Si Reyna ho, siguro ang tinutukoy ninyo. Anak ni Mang Ricardo. Sa kanila ho ako kumukuha ng gulay. Paliwanag ni Aling Lourdes. Isang tango lamang ang isinagot niya. Maiwan ko ho muna kayo, sir. Iaabot ko lang ho itong bayad sa kanya. Anito at tinakanlikuran na siya. Narinig pa niya ang pagbukas ng gate nila. Wala sa loob na lumingon siya. Nakita niyang iniabot ni Aling Lourdes ang pera kay Reyna na nakangiting. Kinuha nito ang bayad mula sa kusinera. Nagpalitan pa ng salita ang mga ito. Pero hindi na niya iyon gaano naulinagan dahil natulala na siya sa dalaga. Nang umiti ito ay tila nagliwanag ang buong mukha nito. Lalo pang lumabas ang ganda. Hindi niya alam kung ano nangyari sa kanya. Hindi siya agad nakakilos mula sa kinatatayuan at hinariaan lang ang sarili na panoorin ng dalaga sa pakikipag-usap nito kay Aling Lourdes. Parang tumutol pa ang kalooban niya na makita niya itong magpaalam na sa kausap. Pinanood niya ito hanggang sa tuluyan ng umalis. Tila doon lang ulit siya nahimasmasan. Naabutan pa siya ni Aling Lourdes na nakatayo sa entrada ng mansyon. Nariyan pa ho pala kayo, Sir Wancho. Sandali ho, ipapatawag ko si Don para iakyat ang mga gamit ninyo sa itaas. Anang kusinera sa kanya. Lagi ba iyong nagdadala ng gulay rito? Sa halip ay tanong niya sa kusinera. Si Reyna ho, isang beses sa isang linggo ho naghahatid siya rito. Tuwing Webes ang schedule niya ng paghahatid rito. Sagot ng kusinera. Bakit niyo ho naitanong? Buling tanong ng kusinera na hindi siya kumibo. Wala naman. Parang ngayon ko lang nakita yon. Hindi ko namukhaan. Sagot niya. Noong nakaraang taon lang ho kasi sila nagsimulang maghatid ng gulay rito. Dati ay may pwesto sila sa palengke kaya lang ay natigil na sila sa pagtitinda. Magmula nung magkasakit ang nanay niya kaya ngayon, naglalako na lang sila ng mga gulay. Sariling talim nila. Siguradong sariwa kaya sa kanya na lang ako kumukuha ng gulay. Mahabang paliwanag nito. Taga rito din sila? Tanong pa ulit niya. Dito rin ho sa Santa Monica pero taga kabilang baryo. Isang tango na lamang ang isinagot niya. Pakitawag na lang ho si Mang Donato para maiakyat ang mga gamit ko. Kapag Juan ay sabi na lang niya at iniwan na ang kusinera. Wala sa loob na muling nilingon niya ang direksyon kung saan nakatayo kanina ang dalaga.